So bukod kay Duterte, meron pa pong siyam. 10 lahat sila. Tapos ang maliligayang araw ninyong lahat. Siyam pa daw, ICC tags 9 as co-perpetrators of Duterte in drug war. At dito napakalinaw po. Binanggit po dito ang pangalan ng dating Davao City Police Chief. Anyway, sino man ito. Binanggit din po ang pangalan ni Sara Duterte. Natural na andyan din po ang pangalan ni Bato de la Rosa. Kasama rin ang pangalan siyempre ni Bongo. At marami pang, or bali 5 pa, bukod doon sa nabanggit natin. Ano ho? Baka gusto mo, Mr. Robin Padilla, na gawing 10 pa. Pwede na rin po kayong sumama. Ang saklap, sasabihin na naman ito mga diehard, ito ay fake news na naman daw. Ayan. Sige lang. Katulad nung balita dati tungkol sa arrest warrant ni Digong, pinagtawanan nyo yung mga nagsilabas ng balitang yon. Na kung ano ay fake news naman yon. Pero eto, sa tingin nyo, fake news pa rin ito. Maganda kasi yung ganun, yung dadalihan nila na kung ano ay fake news. Pero kalaunan, naandyan at totoo pala. May sampal sa kanila yon. Kaya sa puntong ito, siguradong kabadong-kabado na si Bato de la Rosa. Ang nakikinikinita nga ng mga netizens ay posibleng hindi na daw makabalik etong si Sara Duterte. So paano na po ang kampanya ng PDP laban? Wala na si Digong. Sabi nga ni Mr. Robin Padilla, hindi daw nila kakayanin dahil wala silang pera. Kasi daw, ang naghihikayat daw ng crowd sa kanilang mga rally ay ang presensya nga ni Digong kahit daw walang pera. So ang ibig sabihin pala niyan, talagang gumugulong ang pera sa mga kandidatong ito para makaipon ng crowd. Senator Bato de la Rosa at 8 iba pa nasa ICC arrest warrant. Alright. So ano to? Totoo nga ata yung lahat ng pangamba ni Mr. Bato de la Rosa. So maiintindihan ba natin yung kanyang galit-galitan or totoong galit ba yung kanyang pagwawala sa isang rally kamakailan? Siguro totoong galit na yun. Ayan. Sige pa po, daanin niyo pa po sa matinding galit. Dahil lalo kayong masasadlak sa kahihiyan sa ginagawa nyo. Dahil ang paniniwala kasi ng mga kababayan natin, sa halip na kayo po ay magkaroon ng konting remorse man lang, konting pagsisisi man lang, hindi. Kayo pa yung magagalit at kayo pa yung babanat sa kuno ay kasalanan ito ng nasa Malacanang, presidente ka at kung ano-anong pagmura sa ating gobyerno. Nako po, 9 na personalidad na di umano'y kakontsaba ni dating Pangulong Duterte sa pagpatay ng libu-libong katao sa kanyang war on drugs campaign ang tukoy na sa arrest warrant nga ng ICC. Tukoy na to, tukoy na ito. Hindi po ito basta-bastang balita. Sa mga puntong ito, sa mga pagkakataong ganito, abalang-abala na naman po ang mga diehard, yung mga DDS na nasa social media sa kanila naman paggawa ng mga fake news, lahat na lang. May fake news tungkol doon sa isang movie character na kung ay suportado si Digong. Meron pa dyan na nananawagan kay King Charles na sana daw ay tulungan si Digong at nanumbat pa na marami daw ng mga nurses dyan sa UK ang tumulong sa gobyerno ng UK. Sana daw ay ibalik ang tulong na yan bilang or sa paraan ng pagtulong or pagpapalaya daw kay Duterte. Nakakaawa, yung kanilang mga bulalas. Nakakaawa po talaga. So, ito po yung kapalit ng inyong pagmamarunong, pag-i-enjoy dati, kung paano yung yurakan, walang hiyain, sina Atty. Leni Robredo, Senator De Lima, at marami pang iba na ayaw or hindi sang-ayon sa mga pinaggagawa ni Duterte. Good luck!